Next question, who was the Filipino general known for the heroic defense of Tirad Pass, which provided crucial time for Emilio Aguinaldo to escape from the Americans? Gregorio del Pilar, B. Antonio Luna, C. Miguel Malvar, D. Artemio Ricarte. Unahin natin si Antonio Luna. Si Antonio Luna ay kilala natin sa pagiging henyo sa militar at mahigpit na disiplina. Pero si General Luna ay sawi na bago pa ang labanan sa Tirad Pass. Bali, X na agad si General Antonio Luna. Next naman natin si Miguel Malvar. Si Miguel Malvar, siya yung nagpatuloy ng pakipaglaban matapos madakip si Aguinaldo at siya yung huling Pilipinong general na sumuko sa mga Amerikano. So makikita natin, nadakip na si Aguinaldo nung pumasok si Miguel Malvar. So bari X na rin yun. Next naman natin, si Artemio Ricarte. Si General Artemio Ricarte, kilala sa pangalang Bibora, Siya siyang revolusyonarong general at isa sa mga namuno sa Katipunan. So X na agad siya kasi hindi naman siya kasama sa Tirad Pass. So magiging sagot natin ngayon yung letter A, si Gregorio del Pilar. Kasi siya yung nanguna dun sa pagdedepensa sa Tirad Pass. Okay, next question. What is the term for a market system where only one company has control over the supply of a particular product or service? Letter A, oligopoly. B, monopolios. C, duopoly. D, monopoly. Okay, unahin naman natin, ano ba yung oligopoly? Ano ba yung oligopoly? Oligopoly is itong structure ng pamilya na kung saan mayroon lamang iilang mga malalaking kumpanya ang kumokontrol sa supply. So, X na agad tong si letter A. Si letter B naman, monopolios, walang gantong salita sa Pilipino na konsepto. So, X agad yan. X natin yung letter B. Sa letter C naman, yung duopoly, isa itong special na case ng oligopoly na kung saan meron tong lamang dalawang kumpanya na kumokontrol sa mga supply. And X na. So, magiging sagot sa mga supply. And X na. So, magiging sagot natin dito ay monopoly, Isa itong instruktura na kung saan ang pamilihan ay meron lamang iisang nagbebenta ng mga produkto at serbisyo na walang malapit na kakompetensya. So, ang answer natin sa question number 2 is monopoly. Okay natin, next question, who wrote the novels No Limitang Rin El Filibusterismo? No other than, syempre, si Jose Rizal. Ba't si Jose Rizal? Siya yung may akda ng dalawang nobela na naglantad yung content ng No Limitang Rin El Filibusterismo. Ito yung nilalantad nun yung pang-aabuso ng mga Kastila, ng mga praile, at ito yung nagmulat sa damdaming makabayan ng mga Pilipino. Para naman sa ating next question, what is the term limit for the President of the Philippines according to the 1987 Constitution? Ang tinatanong, anong limit ng term ng President na upo sa Pilipinas na according sa 1987 Constitution? Letter A, 4 years ba? Letter B, 6 na taon? Letter C, 3 taon? And letter D, 6 na taon. So, typographical error natin to, ang tamang sagot dito ay 6 na taon. Bakit? Kasi ayon sa 1987 Constitution, ang Pangulo ng Pilipinas ay may termino lamang na 6 na taon. At after nung kanyang term ay hindi na siya pinapayagan tumakbo para sa re-election. Sana malinaw sa atin yan,
Para sa ating next question, what is the study of the physical features of the Earth, topography, climate, and bodies of water and its relationship to human life? First natin, unahin natin yung astronomy. Ano yung astronomy? Ito yung pag-aaral ng mga bagay sa kalawakan tulad ng stars, mga planets, and also mga universe. Next naman, letter B, sociology. Ano nga ba yung sociology? Ito yung pag-aaral ng lipunan at paano ba naipag-ugnay ang mga tao sa lipunan. Letter C, archaeology. Ano ba archaeology? Ito yung study na kung saan inaalam natin yung mga prehistoric na mga tao sa pamamagitan ng paghuhukay ng mga labi or artifacts. So, ang magiging answer natin dito is letter D, geography. Geography, ito yung discipline na pinag-aaralan natin. Pinag-aaralan natin dito yung mga lugar at espasyo. At dahil kabilang yung mga lugar at espasyo sa physical na kapaligiran ng daigdig. Kasi alamin din natin dito yung interaction ng tao sa kalikasan. Kaya ang sagot natin dyan is geography. Sa ating next question, where did the final stand of Filipino and American soldiers against the Japanese takes place before the Philippines completely fell to the Japanese in 1942? Letter A, Manila. Letter B, Leyte. Letter C, Corregidor. D, Capas. So, ang answer natin dito is letter C. Bakit letter C? Bagamat bumagsak yung Bataan noong April 9, 1942, ang Corregidor ang nagsilbing huling taguan na at tulingkutan ng mga pinagsamahang pwersa ng Pilipinas at Amerika. Na kung saan dito sumuko si General Jonathan Wainwright sa Hapon sa Corregidor noong May 6, 1942. Kuha. Okay, next naman natin. Sa ating next question, science, Which part of the human cell is often referred to as the powerhouse? Because it is the primary site of cellular respiration producing adenosine triphosphate. O ibig sabihin ATP. Letter A, nucleus ba? O ano muna, alamin natin muna yung nucleus. Yung nucleus, ito yung control center ng cell na naglalaman ng genetic material. O ibig sabihin nito ay ito yung DNA, So, sa nucleus pa lang may kita natin control center. Ang hinahanap natin powerhouse. So, X na agad yung nucleus. Sa letter B naman, cell membrane. Ano ba yung cell membrane? Ito yung pumoprotekta tapos kumokontrol sa anumang papasok at lalabas na cell. So, hindi siya matik na X na agad tong cell membrane kasi nga ito yung pumoprotekta tapos kumokontrol. Ang hinahanap natin is powerhouse. Letter C, ay letter D muna. Letter D, ribosomes. Ano nga ba yung ribosomes? Dito nagaganap yung pagpuproduce ng protein. Protein sa bawat cells. So, ang sagot natin dito is mitochondria. Ano ba yung mitochondria? Ito yung powerhouse cell na kung saan dito nagaganap yung cellular respiration na ito yung proseso ng paggawa ng ATP na pinagmumulan ng energy ng mga cells mula sa glucose. Sa ating next question, which of the following words is an antonym? Antonym meaning opposite word ng salitang malicious. Letter A, evil. Ano ba evil? Evil ay kasing kahulugan or synonym ng malicious. Ang hinanap natin ay opposite
ng malicious na salita. Letter B, spiteful. Ano ba yung spiteful? No, kasing kahulugan din siya ng malicious. Letter C naman, benevolent. No, ito yung sagot natin sa tanong na ito, benevolent. Bakit? Kasi ang ibig sabihin ng benevolent is mabait at mapagbigay. So, ito yung malapit na kasing kahulugan ng malicious na nangangahulugang masama. Kaya kita naman natin, benevolent, mabait. Ano ba opposite ng malicious na masama? Benevolent, mabait. No. Yung letter D, X na sa atin to kasi vindictive. No, ang ibig sabihin nito kasi kahulugan lang siya ng malicious. Ang magiging answer natin dito sa tanong na to is letter C, benevolent. Next naman, next question. Anong scientific unit of measurement for electric current? Letter A, volt, B, ohm, C, watt, or D, ampere? Ayun, ano ba yung sagot? Alamin mo natin, ano yung letter A? Yung volt, ito yung unit sa pagsukat para sa voltage. No. Letter B naman, ano yung ohm? Yung ohm, ito yung unit sa pagsukat para sa electrical resistance. And letter C, watt. Ano yung watt? Hindi yung watt na yung watt, ito yung unit ng pag-measure para sa power ng kuryente. No. And next, last natin yung letter D, ampere. Yung ampere, ito yung standard unit ng pagsukat para sa electric current, no? Dito sinusukat yung daloy ng kuryente. So, ang sagot natin dito is letter D, ampere. Dito naman, science pa rin. Which layer of the Earth's atmosphere is the lowest and where almost all weather phenomenon occur? Ang tinatanong dito, saang layer daw ng Earth atmosphere na nagaganap yung mga weather phenomena, no? Basta nabubuo yung mga bagyo, no? Typhoon. Letter A, stratosphere ba? O, alamin muna natin kung ano yung stratosphere. Yung stratosphere, ito yung layer sa itaas ng troposphere na kung saan dito matatagpuan natin yung ozone layer na nagpaprotekta sa Earth. No? Yung mesosphere naman, alamin natin ano ba yung mesosphere. Yung mesosphere, ito yung layer sa itaas ng stratosphere na kung saan ito yung magpaprotect sa atin sa mga meteorite na papasok sa ating atmosphere. No, dito nadudurog yung mga asteroids, no, bago pumasok sa ating atmosphere. Letter C, thermosphere. Ano ba yung thermosphere? Thermosphere, ito yung layer ng Earth na mataas yung temperatura. Tapos dito rin makikita natin kung saan nagaganap yung aurora. Yung aurora, yun yung parang reflection na nakikita natin sa langit. No? Pero bihira lang natin makita yun dito sa Pilipinas. Kung sino nakikita natin yun sa mga malalamig na bansa. And last natin, troposphere. Ano ba yung troposphere? Yung troposphere, ito yung pinaka-lower layer ng atmosphere na kung saan dito nangyayari lahat ng mga
weather phenomena tulad ng pag-ulan, dito rin nabubuo yung hangin. Tapos dito rin nabubuo yung mga ulap na nagpapaulan sa ating bansa. So ang sagot natin dito is troposphere, letter D.